Good evening! Hi, I'm Verna. I'm Daniel. And welcome to Bonfire Night. So muli, wini-welcome po namin lahat ng mga pastor, mga primary leaders, mga disciples, mga magulang, and kung first time ka dito, welcome sa Bonfire Night. So wini-welcome din po natin yung mga ka-Bonfire Night natin na nanonood sa ibang bansa. So sa ating pagpapatuloy po, sama-sama po nating panoorin ang Bonfire Things to Remember. Here are your bonfire things to remember. Bring your notebook, Bible, and ballpen. Open your heart to the message. Hashtag Puspus Yarn. No unnecessary activities while watching. Hashtag multitasker. Wag ganon. Focus on the message through our speakers. No? Kasi kung makikita natin, ang gaganda ng promise. Ang gaganda ng Hashtag promise. focus ka lang. Invite and tag your friends. Be a blessing. Hashtag friendship goals. Engage by sharing your thoughts and leave comments below. Respond to the message and take action. Oh, huwag kalimutan mga ka-bonfire ha. Paalam! So, praise God sa ating Bonfire Things to Remember. So, tayo mga ka-Bonfire, maging mindful po tayo habang ongoing yung ating live. Make sure po natin na habang nanonood po tayo ngayon, hindi natin nahayaan na tayo po ay ma-distract. So, i-mention po natin yung ating mga cell members, yung mga cell leaders natin, and especially yung ating mga invites. Amen to that. At sa pagpapatuloy po ng ating gawain, so to set the atmosphere and ready our hearts and minds, so samahan po natin ang CGS PH Worship Team sa pagpupuri sa ating Panginoon.
So maraming salamat po sa CGS Speech Worship Team sa pangunguna sa ating pagpupuri sa ating Panginoon. And ngayon po, dadako na po tayo sa pinaka-heart ng ating gawain, which is the message. So I encourage yung bawat isa na iwasan po muna natin yung pagbabrowse sa ibang apps or sa ibang pages. So focus po tayo sa ilang minuto na ito. Huwag nating hayaang may ma-miss out po tayo. So huwag nating hayaan na yung revelation ng Lord is may ma-miss tayo ngayong gabi. And I encourage din yung bawat isa na habang nakasubaybay po tayo sa Bonfire Nights is to engage and invite natin kung may mga disciples or cell members pa tayo na wala ngayong gabi. So ready our hearts and our minds sa mapapakinggan nating message for tonight.
So for our speaker for tonight, so she is one of the primary leaders at CGS Las Piñas under Pastor Adel, a leader of leaders, cell group coordinator, and the School of Leaders 3 teacher. Let's welcome Karina Bergante. Good evening! So, good evening po sa lahat. Good evening mga ka-bonfire. So, bago tayo mag-start, pwede bang ngitian nyo muna yung mga katabi nyo dyan sa bahay? Kasi sigurado may mga katabi kayo dyan, or kung wala namang kayong katabi, so, pwede tayong mag-smile kahit tayo lang mag-isa, di ba? So, bago ang lahat, nagpapasalamat una ako sa Lord sa panibagong pagkakataon na ipinagkatiwala ang gabing ito para ako ay maghayag sa inyo ng kanyang salita. At syempre, nagpapasalamat din po ako at binabati ko po si Pastor Rami, si Ate Del, na pinagkatiwalaan po muli ako dahil hindi po biro ang pagtayo dito. So, isa pong malaking pribilehiyo na makapagsalita po sa bonfire. So, wini-welcome po natin ang lahat. So, binabati ko po ang lahat ng mga invites, ng mga attendee, ng mga disciple, no? Ang lahat ng mga primary at ang mga iba't ibang churches na narito po sa ating bonfire night. At syempre, hindi mawawala dyan yung Luzon, Visayas, Mindanao, di ba? Yung mga nanonood sa atin every Friday at yung mga nasa iba't ibang bansa. So, sa lahat po ng mga pastors at sa mga pastor wives, so welcome po kayo dito lahat sa ating bonfire night. So, bago ang lahat, tayo po ay sama-samang manalangin. So, let us pray. Praise you, Father God. Maraming salamat po muli sa pagkakataon na ipinagkaloob nyo sa akin upang ipahayag ang inyong salita. Lord, I pray, ikaw po ang patuloy na magbigay sa akin ng wisdom, ng knowledge, Holy Spirit. Ikaw po ang patuloy na mag-guide sa lahat ng sasabihin ko. At dalangin ko po na patuloy na maintindihan, maunawaan ng lahat ng makikinig ang mensahe na aking ibibigay sa kanila. Dalangin ko rin po na ikaw lamang, Panginoon, ang maitaas at mapupurihan sa gabing ito. At dalangin ko na anuman po yung marinig namin sa oras na ito ay maisagawa namin at magkaroon kami ng lakas ng loob upang magpagamit sa iyong kaharian. Ito ang aking dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Okay, so muli magandang gabi sa lahat. So dako na tayo sa ating topic for tonight. So buksan natin yung ating mga Bible sa Jeremiah chapter 1 verse 4 to 10. Ano yon? Jeremiah chapter 1 verse 4 to 10. So sabi po dito, "The word of the Lord came to me, saying, Before I formed you, in the womb I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations. Alas, sovereign Lord, I said, I do not know how to speak. I am too young." 7. But the Lord said to me, "Do not say I am too young. You must go to everyone I send you and say whatever I command you." 8. Do not be afraid of them, for I am with you and I will rescue you, declares the Lord. Then the Lord reached out his hand and touched my mouth and said to me, "I have put my words in your mouth. See, today I appoint you over nation and kingdoms to uproot and tear down, and destroy and overthrow, to build and to plant." Ayan. So, ngayong gabi, makikita natin no, sa message na ito, pinamagatan ko siyang called to lead. Okay, so ano sabi dyan? Called to lead. So, sa panahon natin ngayon, kung mababasa natin yung kay Jeremiah, si Jeremiah kasi po ay isang
lalaki na malambot yung kalooban niya. Siya ay naglabis na nagmamahal sa kanyang mga kababayan. Ayan. So, pero sabi nga, hindi niya ibig magpahayag ng kahatulan. No? So, bagamat kinakailangan. So, yun. Ang nangyari ngayon, talagang ang Lord ang nagsalita sa kanya, 'di ba? So, sabi nga dito, yung heart niya talaga hindi masugpo. So, kung babasahin natin yung Jeremiah, maraming ginagawa rin yung mga Israelites, 'di ba? Yung mga kababayan niya dito na kung saan nagiging pasaway sila sa kabila ng mga kabutihan pa rin ng Lord. Pero dito si Jeremiah, nag-aalangan siyang gawin yung pinagagawa ng Lord dahil nakikita niya lahat ng mga negatives, 'di ba? So, sabi doon sa verse, 'di ba? Bago pa ipaglihi at ipanganak ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. So, pag sinabi natin prophets is someone who received a message from God and share it with others. So sa panahon natin ngayon, wala nang propeta, 'di ba? Pero dito natin makikita na tinawag tayo ng Lord para ipahayag ang salita niya, no? So dati kasi direct 'di ba, na kinakausap. So ngayon, kompleto na po yung Bible. Kaya nga mahalaga na tayo mismo nagbabasa tayo ng salita niya. Kasi hindi natin alam kung ano ang plano ng Diyos sa buhay natin kung hindi tayo nagbabasa ng Bible, di ba? So, hindi rin tayo nagdi-devotion kapag hindi tayo nagpi-prayer. Kasi sabi nga, di ba, yung prayer, pag nagpi-pray tayo yung nakikipag-usap sa Lord. At kapag tayo naman yung nagdi-devotion, tayo ay nagbabasa, ang Lord naman yung ang kumakausap sa atin. So, ang Lord, pinapahayag niya yung salita niya sa panahon natin ngayon through Word of God. Ayan. So, nung panahon na yon, si Prophet Jeremiah, talagang kinakausap siya ng Lord, di ba? So, sabi nga dito, always read our Bible. Ayan. Kasi kapag hindi naman tayo pwedeng mag-lead, kapag hindi natin binabasa yung kanyang salita, 'di ba? So, sabi nga dito sa number 1, no? Bakit sinabing called to lead? Bakit sa panahon natin ngayon, marami talagang tao na ayaw maglingkod sa Diyos? May mga dahilan sila, 'di ba? May mga time na alam naman nila na meron silang kakayanan, pero ayaw pa din. Pero alam nyo ba, pag ang Lord pala ang tumawag sa atin, hindi tayo makakahindi. Amen? So sabihin mo nga dyan sa comment section natin, no? Sabihin mo nga, isa ako doon. 'Di ba? Dati ayaw natin Ayaw natin maglingkod talaga sa Lord. Ayaw natin mag-lead. Ayan. Pero sabi nga dito, God has chosen you. No? Pinili ka niya, 'di ba? So mababasa natin 'yan sa verse 1 sa verse 1. Ayan. So sabi nga dito the word of the Lord came to me saying, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nation. So dito, makikita natin, sabi nga dito, marami tayong kinakatakutan, 'di ba, sa buhay natin. Lalo na pagdating sa mga pagli-lead spiritually, 'di ba? So, sabi dito, hindi tayo dapat matakot kasi kilala na tayo ng Lord. Pero bakit tayo natatakot, 'di ba? Bakit tayo natatakot maglingkod sa Kanya? Siya yung tumawag sa iyo, 'di ba? Siya yung tumawag sa atin. Pinili ka niya, binukod para maglingkod sa Kanya. Samantalang yung iba, pag tinawag ka ng boss mo, gustong-gusto mo. Tama ba yon? 'Di ba? Pero sabi nga, bago pa ipinaglihi at ipinanganak, pinili ka na. 'Di ba? Pinili ka na. Meaning, pinili tayo para ipangaral ang Kanyang salita.
So, wala pa tayo sa mundo, alam na ng Lord kung ano ang magiging future natin. Amen? No? Yung mga tao na nag-win sa atin, sila yung naging instrument ng Lord para makakilala tayo. 'Di ba? So, ngayon, tayo naman ang mag-response. Handa ka na ba? Tanungin mo yung sarili mo, handa na nga ba ako? 'Di ba? Teka lang, invite lang ako dito o relax, 'di ba? Relax lang tayo, kalma lang tayo, 'di ba? Kasi nais ngayon ipahayag sa atin yung salitang God has chosen you, 'di ba? Bakit tayo matatakot maglingkod sa Panginoon? Siya ang tumawag sa atin, siya yung pumili sa atin. So, sabi nga dito, sabihin mo sa comment section, pinili ako ng Diyos. Ayan. Pwede mong banggitin, Jeremy, ikaw ay pinili ng Diyos. Ayan, di ba? Ako ay pinili. Pwede mo ilagay yung pangalan mo dyan, di ba? So, dito, minsan madami tayong pinipili gawin sa buhay. Pero ang Lord, pinili niya ikaw, no? Ako, tinawag upang gawin ang alin? Kalugod-lugod sa Kanya. Ano yun? To lead people for the right living, right direction, at magkaroon sila ng relationship sa Lord. So it is a privilege na tayo ay pinili niya. Amen po ba? Sino dito ang proud siya kasi isa na siya ngayong leader? Pwede bang itaas ang kamay? Alam ko hindi nyo itataas ang kamay nyo kasi nandyan kayo. Pero pwede nyo bang sabihin na it is a privilege to lead people. Ayan, 'di ba? So, wag tayong selfish kasi bakit? Kaya nga may cell group 'di ba? So mag-invite ka pa, no? Kung natapos mo na din naman yung process, lalo na ngayon, wow, no? Happy New Year sa lahat. 2025 na, kapatid. Nasaan ka na ba? Meron ka na bang prayer of 3, 'di ba? Or may na-invite ka ba? Ayan sigurado maraming walk-in ngayon dito sa sa bonfire natin, 'di ba? Huwag tayong mag-hesitate na kamustahin or i-PM sila or ikaw mismo mag-invite ka diyan sa mismong online platform natin, 'di ba? Kasi panahon na para mag-respond sa calling na meron tayo, 'di ba? So, sabi nga, panahon na para maging cell leader ka din. Hindi tayo pinili o tinawag para makinig lamang habang buhay. Yung tipong 10 years na tayo sa discipleship, nakikinig ka pa rin. Tama? Wala ka pa ring invite. 'Di ba? Wala ka pa ring na OBE. Pero panahon na, hindi pa huli ang lahat. 'Di ba? So, wag tayo mag-focus sa kahinaan na meron tayo. Focus tayo kung paano tayo susunod sa nais ng Lord sa buhay natin. So, buksan natin yung Isaiah 41, verse 9. Ayan, Isaiah. Buksan natin yung Isaiah 41, verse 9. Sabi dito, I took you from ends of the earth, from its fastest corners, I called you, I said, you are my servant. I have chosen you and have not rejected you. Kalain mo yun, ang Lord ang nagsabi nito sa atin. So, anong dahilan para hindi tayo mag-response, 'di ba? Sa calling ng Lord sa atin. Hindi ka agad-agad magiging leader. It is a process. Pero kailangan natin mag-response sa mga pagtawag niya sa atin. Tayo nga, mabilis tayong mag-response kapag tinawag tayo ng ng nanay natin, ng tatay natin, pa? Mabilis tayong mag-response kapag may OT. Ano yung OT? Overtime, 'di ba? Mabilis tayong mag-response sa lahat. Pero ito, pag tinawag tayo ng Lord, dapat mas mabilis tayo mag-response, 'di ba? Bakit? Kasi God has chosen you. Pinili ka niya. Pinili niya ako, 'di ba? At number 2, sabi dito, God is with you.
Ayan. So, buksan natin uli, no? Balikan natin yung Jeremiah chapter 4, 6 to 8. Sabi dito, Alas, Sovereign Lord, I said, I do not know how to speak. I am too young. But the Lord said to me, do not say, I am too young. You must go to everyone I send you to and say whatever I command you. Ayan. Sabi sa 8, do not be afraid of them, for I am with you and will rescue you, declares the Lord. Ayan. So, nakita natin dito na wala tayong dapat ikatakot, 'di ba? Kasi yun nga, yung number 1 natin, chosen pala tayo di ba? Pinili niya tayo, ibinukod niya tayo, 'di ba? Para maglingkod tayo sa kanya. So ibig sabihin, pinili niya tayo na kung saan hindi tayo mag-hesitate dun sa mga taong kailangan natin i-win. Kailangan natin gawin yung vision na binigay sa atin ng Lord, 'di ba? Magwi-win tayo ng soul, magmi-make disciple tayo, 'di ba? So, alam natin yung process, 'di ba? So, sabi doon, kahit alam natin yung process, pero bakit hindi tayo gumagalaw? Anong dahilan? Ito na yung sagot sa atin, 'di ba? Uy, chosen pala ako. Pero ngayon, ano sabi doon? God is with you. So, bakit ka matatakot maglingkod sa Lord? Kasama natin siya. 'Di ba? Sabi nga, ang sagot ko naman, sabi dito, Panginoong Yahweh, hindi po ako magaling na tagapagsalita. Bata pa po ako. Minsan, madami tayong excuses. Aminin natin yan, 'di ba? Pagdating saan? Sa paglilingkod, ito yung mga hindrances para magkaroon tayo ng breakthrough. Alam niyo kung ano? Pero ang tao, kapag ang tao tumawag sa atin, kagaya nung binanggit ko kanina, kapag yung mga boss natin, kapag yung boyfriend mo o girlfriend mo ang tumawag sa'yo, nagmamadali ka pa. Amen? Di bali na masaktan yung ibang tao. Basta ang importante sa akin, nagre-response ako dun sa mga mahal ko sa buhay. Pero, sabi nga dito, pagdating sa paglilingkod sa Diyos, ano yung response natin? Bakit hindi tayo dapat matakot, 'di ba? Bakit hindi tayo dapat punong-puno ng excuses, 'di ba? Kasi nga God is with you, 'di ba? So, pagtawag sa atin ng Lord, mas maraming excuses. Ayan, kapag sinabi na, uy, punta tayo sa meron tayong cell group, meron tayong bonfire, ano ba yan? Hindi ba kayo mauuntog sa langit? Napakadami niyong gawain. Pero alam nyo, pagkot ka ng vision, pag totoong nasa Lord ka na, ini-enjoy mo lahat ng gawain na alam mong ikalalago mo talaga spiritual, 'di ba? So, mas marami ang excuses kesa sa yes, Lord. So, dapat, God is with you pag tinawag tayo ng Lord sa isang task na mag-lead tayo. No? Mamuno tayo dun sa mga taong wala pa sa Panginoon. Alam nyo, dapat yes, Lord, agad tayo, di ba? So, lalo na pagdating sa cell group, ayan, sa process, sa simbahay, sa bonfire, yan, yung ngayon, leadership, mentoring, conference. Kapag meron tayo niyan, yes, Lord tayo lagi, di ba? Pero ang nakakalungkot ganito, minsan, tayo din as a disciple, as a leader, or minsan tayong mga nasa cell group pa lang, di ba? Marami na tayo agad excuses. Ayoko mag-lead. Ayokong umaten sa cell group nyo kasi magiging leader agad ako dyan di ba? Or kaya, kahit anong follow-up, parang tuod lang, no? Ayaw maglingkod, ayaw mag-cell group, di ba? Kasi natatakot ako, baka mamaya, i-reject ako. So, wag tayong selfish, di ba? So, sabi nga dito, talagang yung excuses, minsan nakakalungkot. Alam niyo bakit? Kasi leader na, umalis pa. Leader ka na, umalis ka pa sa pagiging leader mo. Bakit? Minsan sabi nila, hindi pala ako tinawag. Ano yun? Nagkamali ang Lord sa'yo. Pero naging selfish tayo. 'Di ba? So,
Pero ang totoo, napabayaan na natin yung calling ng Lord. No? Ipinagpalit na natin yung calling ng Lord dun sa trabaho na meron tayo, sa emotion na minsan meron tayo, no? So ang dami talagang excuses. Sabihin mo nga diyan sa sa comment section. This year 2025, no to excuses. Ayan. Leader, may sakit ako. Leader, may ganito ako. Paano kaya pag ang Lord na ang nagsalita sa atin nun? 'Di ba? So, yung word na bata pa ako, 'di ba? Sinabi doon ni Jeremiah, hindi yan excuse. Kasi kahit ako po sa hinahawakan ko. So glory to God naman. So hello po sa lahat ng mga under ng network namin, glory to God. Ako po personally, may mga hawak ako na mga hipag ko. Wow, hipag ko 'yun Ano ibig sabihin nun? Asawa ng mga kuya ko. So, ibig sabihin, mga ate ko sila. At ano pa, yung mga pinagkatiwala sa akin ng Lord, sila yung mga ate talaga, mga young mom. Mas may mga edad sa akin. Meron doon senior citizen, meron doon teacher, pero hindi siya nagiging excuse pagdating saan? Pagdating sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kasi sila yung ipinagkatiwala ng Lord sa atin At hindi rin excuse kapag ikaw ay may edad na. No? So glory to God po sa buhay din ng mother namin. No? Si Nanay Pising, 82 years old. No? Nililid niya yung mga apo niya, pamangkin niya, 'di ba? So, malungkot yun kapag 6 yung cell group niya. 6 lang ang cell group niya. Ayaw niya. Gusto niya talaga, mga 10 to 15, ganyan. Kahit isa-isa. Tayo minsan, kontento na tayo kung ano lang yung nililid natin. So, meaning, ano yung pinapatungkol dito? Sinasabi na wala tayong excuses pagdating sa paglilingkod sa ating Panginoon. 'Di ba? So, baka ma-reject ako, baka hindi tanggapin yung invitation ko, no? So, ang mahalaga, kapatid, ginawa natin ang lahat. Kasi kapag puro tayo excuses, masakit man ito sabihin, pero minsan nagsisinungaling na tayo. Amen po ba? Kapag ang isang tao puro excuses, walang ginawa kundi laging may rason sa buhay, ano yung nangyayari doon? Minsan, hindi na siya talaga paniwala, 'di ba? Kaya alam nyo, iwasan natin yung mga excuses, 'di ba? Bata pa ako, matanda na ako, wala akong time sa gawain ng Lord, 'di ba? At mag-ingat din tayo mga leader. Sabihin mo nga diyan, Jobber Lloyd. Mag-iingat ako as a leader. Bakit? Kasi minsan, tayo as a leader, tayo na mismong leader, puro rin tayo excuses. Sorry na-cancel yung cell group kasi ganito, ganyan. Sorry sorry. Hanggang kailan tayo mag-i-excuses? 'Di ba? Pagdating sa paglilingkod sa Lord, minsan, kahit na may karamdaman tayo, go pa rin tayo. 'Di ba? Ang iba, mas takot sila mawalan ng trabaho. No? Mas takot sila na magalit yung boss nila. Pero pag tinawag na sila na mag-lead ng tao, ayaw din nila. 'Di ba? So, mas malaki ang privilege pag nag-serve tayo sa Lord. Dahil magiging mas maayos yung buhay natin. Hindi na ikaw yung hahabol sa blessing. 'Di ba? Tingnan nyo po, pag hindi tayo naglilingkod sa Panginoon, kahit anong kayod mo, ang gabi, ginawa mong umaga pa. Lahat na ng trabaho, pinasukan mo pa. Anong nangyayari? Ang nangyayari, nagkakasakit tayo, lagi tayong kapos, kasi hindi natin tinanggap yung calling ng Lord At minsan, nandun na tayo, nag-response na tayo before, iniwan pa natin. Anong nangyayari? Nawiwindang yung buhay natin. Akala natin minsan okay tayo. Pero sa totoo lang, hindi na tayo okay. Kasi bakit? No? Sabi nga dito,
ang totoo kasing blessing, ang tunay talagang pagpapala, naniniwala ako na ang tunay na pinagpapala, kahit may asawa ka na, may anak ka, may apo, di ba? Kahit na gumanda na yung buhay mo, nagka-work ka, nagpapatuloy ka pa rin sa paglilingkod sa Lord. Amen? So, ibig sabihin, habang nag-grow ka sa work mo, nag-grow ka din spiritually. Ayan. So, ibig sabihin, hindi na blessing, kapatid, ang isang trabaho kung yan ang nagiging hindrance sa paglilingkod mo sa Lord. Totoo yan. Yung tipong dati active ka sa lahat, nagkatrabaho ka, katiting na lang bibigay mo sa Kanya. 'Di ba? So, God is with you. Huwag kang matakot. I-reschedule mo ang dapat mong i-reschedule. 'Di ba? So, tao lang yung mga boss natin, 'di ba? Pero yung pinaglilingkurad natin, boss ng lahat 'yan, 'di ba? It is a great privilege na mag-serve tayo sa Lord. It is a great privilege to lead people to God. Amen po ba? Bakit hindi mo samantalahin na nandyan ka sa work mo, yung mga nasa trabaho mo, sharean mo sila? 'Di ba? Huwag kang matakot. God is with you. Sabi nga, 'di ba? So, takot tayong pagalitan ng boss natin, takot tayong pagalitan ng asawa natin pag naglilingkod tayo sa Lord. So, wag ganon. Kasi bakit? God is in control. Kapag we surrender all to God, mas ipaglalaban tayo ng Lord, 'di ba? So, siya yung nagbigay sa atin ng power to speak, to lead. So, ang dating mahiyain, ngayon, leader na. 'Di ba? So, kapag tayo tinanggap natin yung calling ng Panginoon sa buhay natin at nag-serve talaga tayo sa Kanya, alam mo ba yon? Lumalabas yung potential na meron ka. Na akala mo dati, taong bahay ka lang. 'Di ba? Na akala mo dati, ordinaryong asawa ka na. Pero, nung nagpagamit ka sa Lord, anong nangyari? 'Di ba? Unti-unti, binago ng Lord yung buhay mo, hindi ka na ngayon natatakot, kasi yun yung pinanghahawakan mo eh. God is with you. God is with us, 'di ba? So, alam na natin na nasa atin ang Lord. So, umalis na tayo sa ating comfort zone. Urgent na yung vision, win and make disciple, 'di ba? So, this year 2025, ang goal natin, to be a leader of leader. Kung hindi ka pa leader, nasa loob ka pa lang ng cell group mo, mag-goal ka na pumasok ka sa process. Tamang-tama yan, no? Magkakaroon na tayo ng Plan 40. 'Di ba? Kung hindi ka pa, kung invite ka, ano ba yung sinasabi niya na ganito, ganyan? So, why not join ka sa cell group? Ayan, mag-comment na kayo. Ang daming nanonood ngayon. Ayan, 'di ba? So, mag-win tayo ng soul through online. Ibig sabihin, urgent na yung vision, mag-win tayo ng soul, no? Gawin natin silang disciple, ayan. So, kung ikaw ay disciple, this year 2025, mag-goal ka na maging leader ka, 'di ba? At kung ikaw ay leader, mag-goal ka na maging leader, leader at mag-leader pa, 'di ba? To be a leader of leader, 'di ba? At kapag ikaw ay leader of leader, mag-goal ka na maging network leader. No? So ibig sabihin, habang umuusad ang taon, dapat pa-level up tayo. Kasi God is with you. 'Di ba? So, wag natin hayaan na itong year na to, wala tayong breakthrough. Amen ba? 'Di ba? So, dapat magkaroon tayo ng breakthrough to glorify God. Kasi iaalaw talaga ng Lord na magkaroon ka ng breakthrough kapag hinayaan mo at sinunod mo ang kagustuhan niya. Huwag tayo magtiwala sa sarili natin. Ano man tayo ngayon, hindi natin yan sa galing. Hindi yan sa kagagawa natin, hindi. Kasi sumunod tayo eh. Nag-obey tayo sa Lord. Kung ano man ang narating mo ngayon sa buhay, hindi yan galing sa atin. Kaya wala tayong dapat ipagmalaki. At matakot ka kapatid, kung nagpaplano kang iwanan ang gawain ng Panginoon.
Sabihin mo nga dyan, magpapatuloy ako. Ayan. Magpatuloy tayo kasi walang mawawala sa atin kapag tayo ay sumunod sa Panginoon. And number 3, ayan. So, meron pa pala. So, buksan natin yung ating Bible kasi, syempre, para makita natin yung sinasabi ng Lord na hindi tayo dapat matakot kasi nga, God is with you. So, sa Isaiah 41, verse 10. So, sabi dito, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. So, di ba, God is with you. Wala tayong dapat ikatakot. So, pinapalakas ng Lord ang loob natin. Siya yung magbibigay sa atin ng lakas, di ba? Siya yung tutulong sa atin para gawin yung vision na meron tayo, yung gustong gawin, yung gustong ipagawa talaga ng Lord sa atin. Amen? So sabi nga dito, patuloy tayong mag-reach out, di ba? So tinawag tayo ng Lord to lead. So walang dahilan, no to excuses tayo, di ba? Kasi nga, kasama natin siya, di ba? So mas malaki ang privilege na mag-serve tayo sa Lord. Kasi kung ang buhay mo ngayon, magulo, hindi naman yan instant noodles na luto agad, di ba? Ang buhay mong magulo, unti-unti, aayusin ng Panginoon yan. Di ba? So, kumbaga, yung buhay natin na walang purpose, magkakaroon ng purpose yan. Lalo na pag nagpagamit ka talaga sa Lord. Amen? So, ayun, no? So, nakita natin na ang Lord talaga, kapag tinawag tayo, huwag tayong tatanggi. At number 3, sabi diyan, God appointed you. Ayan. So, verse 9 and 10. So, sabi dito, then the Lord reached out His hand and touched my mouth and said to me, I have put my words in your mouth. Use today. See, today I appoint you over nations and kingdoms to uproot and tear down, to destroy and overthrow, to build and to plant. Ayan. So, gusto ko siya basahin sa Tagalog. May Tagalog din ako dito. So, basahin natin . Sabi dito sa Tagalog, pagkatapos, iniunat ni Yahweh ang kanyang kamay, hinipo ang aking mga labi at sinabi, ngayon ay ibinigay ko na sa iyo ang mga mensaheng dapat mong sabihin. Ibinibigay ko rin ngayon sa iyo ang kapangyarihan, mangaral sa mga bansa at kaharian upang sila'y bunutin at ibagsak, wasakin at itapon, itayo at itanim. So nakita natin, ang Lord yung nagbibigay sa atin ng kapangyarihan. 'Di ba? Kapangyarihan, hindi yung power. 'Di ba? Ibig sabihin, siya yung magbibigay sa atin ng lakas ng loob. 'Di ba? So, God appointed you. No, God appoint you to a greater task na binigay sa iyo ng Lord. Ayan. Meaning, we are created and destined to a task na ibinigay ng Lord even before, no, creation of the world. Appoint, may kasamang ano yan, anointing, 'di ba? Biro mo sa dinabi-dami, ikaw talaga, 'di ba? Ano 'yon? Sabi dito, hindi tayo matatakot to do the vision dahil tayo yung itinalaga, nilagay ng Lord. Amen? So, binigyan tayo ng authority. Binigyan niya tayo ng authority to lead people. At kung tayo narito, huwag tayong magbingi-bingihan. Di, para sa kanila lang yan. Sila lang yung may alam dyan. Hindi ganun yun, di ba? Acknowledge God. So, ginagawa natin ang lahat to glorify Him. Yung ginagawa natin, nagiging smooth ang lahat. 'Di ba? Kasi pag tayo in-appoint ng Lord, may pinagawa talaga siya sa atin. Tinalaga niya tayo. Andyan yung anointing . Kasama natin ang Holy Spirit . Nagiging smooth ang lahat. So, dati, tagapakinig ka lang. Tas nag-process. No? Naging leader ka. Naging leader of leader, naging network leader, naging multiplier.
and you remain humble. Ano man yung narating natin, kapatid, wala kang dapat ipagmalaki. 'Di ba? God will bless you more. At lalo kang dadami. Marami pa ang magiging maayos ang buhay. No? Kaya huwag tayo matakot mag-lead ng tao para makakilala sa Lord. Hingin natin lagi yung guidance ng Holy Spirit. Okay? So, accept our calling. No? To be effective, ano yung dapat nating gawin? So ito, saglitan lang to, paano tayo magiging effective sa pinagagawa ng Panginoon sa atin, di ba? Accept natin muna yung calling, di ba? In order to lead, mahalaga yung intimacy talaga natin sa Lord. May maayos tayong relationship sa ating mga leaders, sa mga pastor natin, di ba? Sa mga primary na meron tayo, ano pa? Obedience, humility, submissive. Ayan. So, dapat natututo na tayo ngayon mag-prayer of 3, di ba? Hindi natin magpi-prayer of 3 tayo, tapos sa leader, nag-goal tayo na maging disciple, and then mag-goal tayo talaga na maging leader tayo. So, invites, join tayo sa cell group. Kung sino man po ang mga bago pa lang sa bonfire night ngayon, saglit lang. Huwag kang sumaglit lang. Mag-involve ka, kapatid. At yung buhay mo na sira, aayusin ng Lord. At hindi madali mabuhay sa mundo kapag wala tayong mga mentor. Kapag walang nangangalaga sa spiritual life natin. At tayo naman, na nilid na before, magpagamit tayo. Huwag tayo maging selfish, di ba? So, primary, it's time na buuin na natin yung ating 12, no? Lahat naman tayo bubuo niyan eh, 'di ba? Huwag na tayo magpapetiks-petiks, huwag na tayong magkalma lang. Ano pa lang naman, January, hindi. Magtrabaho na tayo ngayon, 'di ba? Para sa Lord, no? At sabi po dito sa ating conclusion, ayan, so praise God, conclusion na tayo ngayon. Sabi po dito, God has called us to lead. And there is no excuse not to serve Him. Do not fear. For God has chosen us, He is with us, and He has appointed us. We need to accept this calling and be excited knowing that we will be the instrument to transform lives and fulfill the vision to honor and glorify God. So, maraming salamat po, and I pray na nagkaroon ng malaking impact itong mensahe na ito para sa ating lahat. Sige po, tayo po ay manalangin. Let us pray. Praise you, Father God. Maraming salamat po sa natapos na mensahe na nais mong iparating sa amin. Lord, I pray na hindi lang kami tagapakinig, hindi lang kami makontento kung saan kami ngayon. Bagkus, Lord, i-accept namin yung calling. I-accept namin na kami ay magli-lead ng mga tao na wala pa sa inyo, na magiging instrument kami. And Lord, I pray lahat ng mga disciple na hindi pa leader this 2025, this year 2025, lahat ng ito ay magiging leader na. And I pray kaming mga primary, kaming mga leader ay lalo pa naming gagalingan ang paglilingkod sa iyo. To honor you, to glorify your name, at patuloy kaming magiging bukas para lagi kaming magpagamit sa inyo, and no to excuses na kami, Lord. Dalangin namin na lahat ng aming narinig ngayon ay magkaroon ng application sa aming buhay sa araw-araw. At maging excited kami, Panginoon, this year 2025, dahil alam namin may mangyayaring breakthrough kapag sumunod lamang kami sa iyo. Salamat, Lord. Ang lahat ng papuri, pasasalamat ay sa iyo lamang. In Jesus' name, I pray. Amen. God bless po sa lahat.
Panginoon, ang pagpupuri at pasasalamat ay habang buhay kong gagawin. Dahil ito ay karapat dapat para sa iyo. Yes, Lord. Panginoon, sa iyo ako ay laging sasamba. Papupurihan ka, puso at isipan, buong lakas at buhay, aking iaalay sa'yo, O Diyos. Panginoon, sa'yo ako ay laging sasamba. Papupurihan ka, puso at isipan, buong lakas at buhay, aking iaalay sa'yo, O Diyos. Purihin ka, Panginoong Jesus, ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Jesus, sa habang panahon ako ay sasamba, aking Diyos. Sa'yo ako ay laging sasamba. Papupurihan ka, puso at isipan, buong lakas at buhay, aking iaalay sa'yo, O Diyos. Purihin ka, Panginoong Jesus, ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Jesus, sa habang panahon ako ay sasamba. Purihin ka, Panginoong Jesus, ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Jesus, sa habang panahon ako ay sasamba, aking Diyos. Minsan pa. Purihin ka, Panginoong Jesus, ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Jesus, pang panahon ako ay sasamba. Purihin ka, Panginoong Jesus, ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Jesus, sa habang panahon ako ay sasamba, aking Diyos. Sa habang panahon ako ay sasamba, aking Diyos.
habang panahon ako ay sasamba, aking Diyos. So, thank you po Tita Karina sa message niyo natin ngayong gabi. So, alam ko, yung mga ka-bonfire night po natin, ang mga nakasubaybay ngayon ay marami ring natutunan. We encourage yung bawat isa na mag-post po ng ating mga takeaways using this hashtag. So praise God sa lahat po na nakasama namin tonight sa ating bonfire. So salamat po sa ating mga pastors, mga primary leaders natin, yung mga cell leaders natin, and sa ating mga invites. So kung meron po man dito mga invites, meron po tayong mga cell leaders dyan, feel free lang po na mag-reach out sa kanila para makasali din po kayo sa ating mga online cell group. So continually, we encourage everybody na patuloy nyo pong suportahan ang ating CGS Philippines Facebook page, ang ating CGS Philippines Bonfire Facebook page, yung ating YouTube channel, TikTok, and Instagram. Itong mga social media accounts po natin, let us make sure na minamaximize natin ito all for God's glory. And sa lahat po ng mga ka-bonfire night natin na nakasubaybay, we encourage yung bawat isa na yung mga nakadalo po ngayon, iswag din po tayo mawala sa ating Simbahay Online Worship this coming Sunday, 6 a.m. So 2025 na, so wag nating hayaan na kung 2024 panay tayo replay, dapat ngayong 2025 simulan po natin, and all throughout the year nandun po tayo sa ating live simbahay ng 6 a.m. And wag nating hayaan na tayo lang rin yung nakasubaybay doon, no? Dapat Sabado pa lang ready na yung natin live event, so dapat sinishare po natin yan, nagtatag tayo ng mga friends natin, mga invites natin, mga cell group members natin, na wag silang mawala rin sa pagsamba natin sa ating Panginoon this coming Sunday. At sama-sama tayong mapagpala sa message na ihatid ng ating pastor, Pastor Rami Henares Jr. So, Thank you and God bless.